Mga igala, kumusta ug maying hapon kaninyong tanan? Welcome sa RN Balita. Kami yung mga tig-balita sa kanginan, Jimnel Pude ug Mariz Posadas. Matod sa mga nagunang balita karong adlaw Miyerkules, Abril 23 sa tuig 2025. Maying hapon kanimo diha partner Mariz. Mayong hapon, partner Jimnil. Of course, mayong hapon usab sa ato mga pinalanggang tigpaminaw ingon man mga Facebook Live viewers. Nanukala mo pagsibya dinhi sa Davao City. Madung usab sa amo nagkalain-laing radio partners dinha sa Surigao, Agusan, Cotabato, Davao Region ingon man dinha sa Siargao ug sa Bukidnon. Nanginaot mi sa kanunay nga anamo sa luwas ug maayong kahimtang samtang nagtan-aw nagpaminaw ni ining atong programa. Dili na mi maglangan sa paghatod sa mga balita o impormasyon karong adlaw Miyerkules. At oras alas 5:19 na sa hapon. Ano yan ang mga uluhan sa atong balitang lokal. Pivox, natala ang magnitude 6.3 nga linog sa Sarangani Island kagabi. Danyo sa nasunog nga poultry farm sa Kalinan, Davao City niabot sa 15 million pesos. 15 ka mga kaso sa pagpamusil natala sa Cotabato City sulod sa 4 ka bulan. 33 anyos nga mag-uuma sa Maran human gipusil sa Maasim, Sarangani Province. Suspect abtik nga ni sibat. BARM, unang gidawat ang mga balota alang sa May 12 midterm elections. Tigpayuhot og illegal nga droga sa Compostela, Davao de Oro, sikop atol sa gikasang bypass operation. Alang sa tuwang national headlines, mga opisyal sa Pilipinas mahimo nang makabisita sa Taiwan. Pito ka trabahante sa usa ka bakery gi-massacre sa Kupang, Antipolo City. Samtang init nga panahon, padayong masinati sa mga musunod nga duha hangtod tulo ka adlaw. Delivery rider patay human napasok ilalom sa fuel tanker sa Talisay, Cebu. Alas 5:21 sa hapon alang sa tuwang international headlines. Taguanan og mga balas sa Russia ning busikad. Passenger truck nahulog sa pangpang sa southern Pakistan, 13 ka tao patay. Og sa tong sports sa headlines sa EJ Obiena, andam na alang sa outdoor games. Sa atong entertainment update, Alina Velasquez gihinumdum ang ulayng 8 ka adlaw nilang magkauban ni Haji Alejandro. Ug atangin ninyo niya taon-taon ang pangutana alang sa atong RN Pakulo nga hatod kanato sa kanunay sa EXL Makabuhay Plus Capsule. At oras alas 5:22 na sa hapon, ano yan ang mga detalye sa atong balitang lokal. Ningabot sa magnitude 6.3 nga linog ang ningtayog sa Sarangani Island, Davao Occidental bandang alas 6:17 kagabi. Kinisubay sa na-record sa Pivox sa diin natala sa intensity 3 ang gikusgon nga nabati sa Malungon, Sarangani. Samtang intensity 2 ang nabati sa Kiamba, Sarangani, General Santos City, Tupi o Coronadal City. Samtang sa nabunturan Davao de Oro ingon man Palimbang, Sultan Kudarat. Intensity 1 sab ang nabati sa Maasim o Alabel, Kidapawan City, Cotabato, Santo Niño, Banga, Tibuli, Lake Cebu o Surala, South Cotabato. Sa Davao City, Magsaysay o Matanao, Davao del Sur, Don Marcelino, Davao Occidental o Lambayong, Sultan Kudarat.
Mukabot sa 15 million pesos ang katidad sa nahimong danyo sa pagkasunog kagahapon sa usa ka poultry farm sa Procfor, Barangay Lacson, Kalinan, Davao City. Niabot pa sa ikaduhang alarma ang maong sunog ug maayo na lang nga abtik nga nakaresponde ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection o BFP ug napakgang ang nagdilaab nga kalayo. Hinuon walay na angin nga kinabuhi sa panghitabo. Padayon pa ang ginapanubayan sa BFP sa kung unsa ang tinubdan sa hinahisgutang sunog. Alas 5:24 sa hapon. Lain pang balitang lokal. Natala sa 15 ka mga ihap sa insidenteng pagpamusil ang nitabo gikan Enero 1 hangtod Abril 22. Subay sa gipagawas nga report sa Cotabato City Police Office kon CCPO. Base sa datos, labing dagang kaso nga natala niadtong Pebrero diin dunay 6 ka insidente. Gisundan sa Abril nga dunay 6 sab ka panghitabo ug 2 ka kaso niadtong Enero samtang usa lamang sa kaso niadtong Marso. Sa maong ihap, 6 ang gikonsiderang cleared samtang 8 ang wala pa nasulbad ug ang usa ang kasamtangang ginaimbestigahan. Padayong ginapangita karon sa otoridad ang suspect nga nipusil sa usa ka mag-uma nga nailang si alias Kerwin nga taga Procfor, Barangay Numo sa Maasim, Sarangani Province. Base sa investigasyon sa mga personay sa Maasim Municipal Police Station, gibayran ang biktima sa suspect nga si alias Alvin aron hakuton ang produktong mais niini paingon sa sakyanan apan pakyas matod pa kining gituman sa biktima. Hinungdan sa ilang panaglalis nga ni sampot hinuon sa pagpamusil sa suspitado. Naigo ang biktima sa tiyan nga bahin ug padayon nagpaalim karon sa ospital. Panawagan sa kapulisan sa mga dunay kasayuran sa kagikahimutangan sa suspect nga makikalayon lang sa ilang buhatan. Alas 5:25 sa hapon, nadugang pa sa itong balitang lokal. Gisugdan na sa Commission on Elections kung COMELEC ang distribution sa mga balota alang sa nagsingabot nga eleksyon sa Mayo 12, 2025. Unang gipadala ang mukabad sa 2.3 million ka mga balota padulong sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM. Matod pa sa COMELEC, ganinang tungang gabi ning arangkada ang deployment sa mga balota padulong sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod. Ang mga unang gipadalang balota direktang gidala sa City ug Municipal Treasurer sa office sa mga syudad ug lungsod sa rehiyon sa BARM. Target mapadala ang tanang balota sa nagkadaiyang destinasyon una pa ang mismong petsa sa Mayo 1 ning tuiga. Paslak na sa prisuhan ang usa ka giingong tigpayhot o ginadiling droga nga nailang si alias Do. Human kini na aresto sa mga suspect sa Compostela Municipal Police Station atol sa ilang gikasang bypass operation. Gawa sa mga bakete sa gisuspitang shabu, nakuha usab sa posisyon sa dinakpa ng improvised shooter o uban pang drug paraphernalia. Ginaproseso na ang kaso ni ini may kalabutan sa paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Subling panawagan sa kapulisan nga i-report sa ilang buhatan ang bisan kinsa nga nalambigit sa operasyon sa illegal nga droga aron hingpit ng maangkon nga mahimong drug-free ang ilang probinsya. Mao kana ang mga detalye sa among balitang lokal. Mubalik mi dayon alang sa paghatod sa atong balitang nasyonal o uban pa. Makabuhay, makabuhay, paskala, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. At oras sa 5:33 na sa hapon alang sa tuwang balitang nasyonal.
giluagan na sa Malacañang ang dugay ng gipatuman nga pagbawal og biyahe sa mga opisyal padulong sa nasod Taiwan. Pamaagi kini sa mas gipalapdan nga mga oportunidad sa Pilipinas labot pumuhunan. Bugtong gibawalan lang ang pipila ka opisyal sama sa Presidente, Vice Presidente, Foreign Affairs Secretary o Defense Secretary. Kahinumduman nga subay sa Executive Order number 313 na gipagawa siya atong December 1987. Gibawal ang pagbisita sa mga opisyal sa Pilipinas sa nasod Taiwan. Ginadili sab ang pagdawat ng mga opisyal gikan Taiwan dinhi sa Pilipinas. Ang maong mando ni atong 1987 nasubay sa One China policy sa Pilipinas. Din nasukip ang usa ka joint communique nga gipirmahan sa Maynila ug Beijing ni atong 1975. Wa na'y kinabuhi o nagbuyod na lang sulod sa usa ka bakery ang 7 ka trabahante, duha niini minor de edad. Human di massacre kagahapon sa Purokwan Zone 8, Barangay Kupang sa Antipolo City. Ang mga biktima nga tulog ni atong higayuna nga nastayra mga trabahante sa bakery ug way kaluoy nga gipangdunggab sa kaubanan ng usab nila nga suspect. Wala magdugay ni surrender ang suspetsado ug depensa ni ini. Nga giunhan lang niya ang mga biktima human nastayran nga aligasyong giplanuhan siya nga patyon gamit ang unlan ug ipagawas lang matud pa nga giurom. Usa sa biktima kasosyo matud pa ni ini sa bakery ug buot ng suluhon ang pag-manage ni ini. Ang uban sa mga trabahante halos parinti sab matud pa ni ini ug aligasyong nagkasinabot sa ilang ginaplano nga pagpatay sa suspect. Busa gibarugan ni ini nga self-defense ang nahitabo. Samtang lagip sa ginatino sa kapulisan ang taho nga lango kini sa ilim ng makahubog dihang gibuhat ang brutal nga krimen. Nasayran nga birthday ni atong higayuna sa suspetsado ug nagpainom kini sa mga biktima. Giangkon sa suspect nga nanlaban pa ang mga biktima kaniya apang wala kini misarer kay siya lang matud pa ang dunay gigunitang kutsilyo ug palong usab tanan ang suga. Ipailalong sa standard physical and medical examination ang suspect. Samtang padayon gihapon ang investigasyon sa otoridad sa uban pang posibleng anggulo sa maong massacre. Ingon man ang posibilidad kung aduna kini kauban sa pagbuhat sa mangilngig nga krimen. Alas 5:36 sa hapon, nadugang pa sa itong balitang nasyonal. Padayong masinati ang init nga panahon, adunay tsansang muulan sa mga musunod nga 2 hangtod 3 ka adlaw. Matod sa Pag-asa, kabisan og makasinati og nindot nga kalangitan sagad sa mga lugar sa Luzon ug Visayas, makaapekto gyapon sa mga lugar sa Mindanao, partikular na sa South nga bahin ang Intertropical Convergence Zone kon ITCZ. Lauman nga magdala og light to moderate rain showers sa mga lugar sa Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Basilan, Sulu ug Tawi-Tawi sa musunod nga 24 oras. Samtang walay mga halapad nga pag-ulan o localized thunderstorms ang lauman sa Luzon ug Visayas tungod sa easterlies. Subay sab sa forecast, kapin 20 ka mga lugar ang posibleng makatala og heat index nga naa sa danger category din moabot og gikan 42 degrees Celsius hangtod 51 degrees Celsius sa musunod nga 2 ka adlaw. Sa pagpadayon sa atong balitang national, dead on arrival na ang usa ka delivery rider. Man kini napasok ilalom sa fuel tanker kagahapon sa Cebu South Coastal Road corner Uldog sa Talisay City, Cebu. Ang biktima giilang si Joseph Sedano, 46 anyos. Sumala sa driver sa tanker nga si Jayco Castillo, 35 anyos. Atol sa go signal sa traffic light, nagtuo kini nga nakadagan na ang tanang motor sa iyang atubangan. Apan nakurat na lang kini sa iyang pag-abante nga dunay nilagapak sa ilalom ug didto na niini nakita nga napasok di ay ang motor sa biktima ug napuruhan ang dughan ug tiyan niini hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Gikustodiya na sa kapulisan ang tanker driver nga posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide.
At oras sa 5:38 na sa hapon, mao kana to ang mga balitang nasyonal. Samtang alang sa itong mga balita sa Langyawng Kabaybayunan, gitayog sa kusog nga pagbusikad sa usa ka butanganan og mga bala ang Russia. Sumala pa sa Defense Ministry Office sa Russia, nahitabo ang insidente sa usa ka ammunition warehouse sa defense facility sa Western Vladimir Region. Ang maong lugar nagunang dapit kung asa ginatago ang mga armas ug mga bala sa mga sundalo sa Russia. Gitudlong hinungdan sa pagbusikad ang posibleng pagbuto sa usa sa mga bala nga miresulta sa pagbusikad sa tibuok bodega. Gumikan ini nagdeklara ang Krizak District og state of emergency, samtang ang mga residente nga duol sa lugar gipabakwit na sa otoridad. Usa ka naghaguros nga truck nga gisakyan og mga trabahante lakip mga babae ug mga bata ang nahulog sa Pangpang sa Jamshoro District sa Southern Sea Province sa timog nga bahin sa Pakistan. 20 ka tawo sabang na-injured sa aksidente. Gibutyag sa ilang hospital officials nga adunay pipila sa mga na-injured ang anaa sa critical nga kondisyon. Base sa investigasyon, pauli na unta ni atong higayuna ang mga trabahante human sa ilang pang-harvest o mga trigo sa southwestern province sa Balochistan. Dihang nahitabo ang disgrasya. Sagad nang mahitabo ang mga aksidente sa Pakistan tungod matod pa sa dili maayong kondisyon sa ilang mga kadalanan. Ingon man ang dili pagtuman sa kadaghanan sa ilang balaod trapiko. Alas 5:41 na sa hapon, mao kana to ang mga balitang international. Samtang dinita sa tong sports update, kondisyon na karon ang panglawas ni Pinoy pole vaulter EJ Obiena alang siyang umaabot nga pakigtigi sa outdoor games. Sa umaabot nga Abril 26, musalmot ang world number 4 sa Xiamen Leg nga Diamond League. Makaatbang niyang pipila ka mga iladong pangalan sa Manila World Record Holder og 2024 Paris Olympic Gold Medalist Armand Duplantis, silver finisher nga si Sam Kendricks ug ang bronze medalist nga si Imangkil Caralis. Gikabutyag nga hingpit nga na maayo ang back injury ni Obiena. Wala na sab kini nakaapil sa 2025 World Athletics Indoor Championship niadtong Marso aron tutukan ang dula sa outdoor. Kahinumduman nga ning daog si Obiena sa Taiwan International Pole Vault sa unang semana karong Abril. O kana to ang update sa balitang sports karong adlawng Miyerkules. Di na ta maglangan, dili na punta sa atong makasubo na usab nga entertainment update. Usa lamang si Alina Velasquez sa labihang apektado sa pagpanaw sa OPM icon Haji Alejandro nga iyang long-time partner. Nipanaw si Haji ni atong Lunes sa edad nga 70 anyos tungod sa stage 4 metastatic colon cancer. Dako ang pasalamat ni Alina sa mga anak ni Haji nga sila Ali o Rachel Alejandro nga nag-reach out kaniya o gitugutan siyang makauban si Haji sa nahibiling critical nga mga adlaw sa iyang kinabuhi. Nagdumila na matod pa si Haji nga magpadala pa sa ospital o gipili nga sa balay na lang magtiner kauban ang iyang mga minahal sa kinabuhi. Dugang ni Alina sa iyang post, and I quote, "We listened to our favorite songs and we both had tears in our eyes. I felt your love even without words. And despite the pain, restlessness, and hallucinations, you tried to hold my hand. I whispered in your ear, 'Go with God. I love you so much. See you in my dreams. No more pain, love. Just pure bliss with our Heavenly Father." End quote. Kagahapon lang, isaulog na unta nila Haji ug Alina ang ilang 27th anniversary.
Samtang sa iyang Instagram post karong adlaw gibutyag ni Alina nga dili kini makaadto sa haya ni Haji tungod sa mga rason nga dili na niya kontrolado. Kaganiha lang usab naghalad og bulak si Alina kang Haji sa Eastwood Walk of Fame star. Dugang ni Alina sa iyang post nga unta hatagan siya og kalig-on sa Ginoo karon sa iyang ginasagubang nga kasakit sa pagpanaw ni Haji. Atong oras alas 5:44 sa hapon. Partner Maris, daghang salamat sa tuwang showbiz update karong hapon. So, condolences sa tibuok family ni Yes, partner. Haji Natagunsunan Alianto. jud ta. Nasa gunsunan tag kanong sad showbiz update no kay kagahapon lang po ato pong gibalita ang pagpahiluna sa atong superstar nga si Nora Honor. Atong oras alas 5:44 na sa hapon. Partner, itong balikan ang atong mga headlines. P-Box natala ang magnitude 6.3 nga linog sa Sarangani Island kagabi. Danyo sa sunog nga sa poultry farm sa Kalinan, Davao City niabot sa 15 million pesos. 15 ka mga kaso sa pagpamusil natala sa Cotabato City sulod sa 4 ka bulan. 33 anyos nga mag-uma sa Maran human diposil sa Maasin Sarangani Province. Suspect abtik nga ni sibat. BARM unang gidawat ang mga balota alang sa May 12 midterm elections. Igpayuhot og iligal nga droga sa Compostela, Davao de Oro, sikop atol sa gikasang bypass operation. Mga opisyal sa Pilipinas sa mahimo nang makabisita sa Taiwan. 7 ka trabahante sa usa ka bakery gi-massacre sa Kupang, Antipolo City. Init nga panahon padayong masinati sa mga musunod nga 2 hangtod 3 ka adlaw. Delivery rider patay human napasok ilalom sa fuel tanker sa Talisay, Cebu. Taguanan og mga balas sa Russia ning busikad. Passenger truck nahulog sa pangpang sa Southern Pakistan, 13 ka tao patay. EJ Obiena andam na alang sa outdoor games. Samtang Alina Velasquez gihinumdum ang ulahing 8 ka adlaw nilang magkauban ni Haji Alejandro. Okay, di na ta maglangan ani ana ang pangutana alang sa atong RN pakulong hatod kanato sa kanunay sa EXL Makabuhay Plus Capsule. So gawas sa balita kabalo jud ko nga kanigyo ang inyong ginaatangan. So anyway, asang syudad di pang massacre ang 7 ka mga trabahante sa usa ka bakery. Kung sabon, asang syudad di pang massacre ang 7 ka mga trabahante sa usa ka bakery. Kung nakahilungdom mo sa answer, i-text na dayon sa atong text line 0908-427-9463. Again, 0908-427-9463. Pwede raw sa minyo i-chat sa kuang main Facebook account, Maris Posadas. Ang inyong tupag, kalakip ang inyong full name, lugar, ug ayaw mo kalimot na pagbutang sa inyong GCash account name and number. Stay tuned, kay mobalik mi dayon ni partner Jimnil alang sa atong RN Diskusyon. Alas 5:50 na sa hapon na padayon ta dinhi sa itong programang RN Balita ug sa katapusang hugna ang RN Diskusyon. Partner Maris, maying hapon si makausap diya. Yes, partner Jimnil, of course, sa atong mga listeners o Facebook Live viewers nga paday nagtanaw nagpaminaw karon sa atong programa. So ani ana ta karon sa atong diskusyon ug ang atong pangutana. Nakahatag na ba og kabalakan ninyo ang sagunsong paglinog sa Sarangani? So usap po din sa local news kaganyan ni partner Jimnil no og last week pod nakabalita pod ko magnitude 5.7 kung wala ko na sayo partner, tapos karon murag kumbaga nagkadugay nagtataas ang hinuon ng magnitude partner no. Ako personally nabalaka na pug ko ani. Tinood ka partner no, mabalaka jud ka tinood. Kay unang-una di man gud mo ma-predict ning ingon ani nga mga katalagman partner. So
So sa itong mga kaigsuunan po nga mao pod so sama po ang gipangbati partner Maris. So sama ni sa mga unahon di kadali kung kinsay unang mag-loading dinhi. Go ahead. Si Mark Aster Ocana no sa iyang bahin partner nga kulba jud na sir labi na nga katong 5.9 natong miaging adlaw tungang gabi ni linog. Tama tungang kadlawon to partner ko wa ta masayop. Bitaw no hadlok naman tuo jud ning linog pero mas hadlok jud siya kung ma-experience nimo siya kana bitaw ngit aside ng gabi kanang kadlawon nga kanang nainano kapag tulog nga kanang wa kabalo ba mugawas ba ka o asa ka padulong kay bisa maingon ta nga dapat di bagpanik pero usay kani human nature partner bitaw nga kanang tingala na kanang uyog-uyog na imong gikatulgan. Ana po si Sir Roland Passion partner Marizo sa iyang bahin na unsa na lang ka tong naa sa Singapore sir nga halos tag 30th floor ang mga condominiums o apartment didto banda. So pag muuyog Panakod. ang bugat sa taas sa pasanon sa baba partner ng nanay. Apo jud po na hadlok ana partner no kana nakapuyo ka ang tagpila ka floor. Aron siguro ni kung palapad ang imuhang ginastayhan na gambalay. So anyway, naapo diri partner sa atong text line. Ikan kay Ma'am Sylvia Domingo dinha sa Mungkayo ana siya partner. Tamayong hapon Ma'am Sir bitaw nakamatikod ko ma'am murag sunod-sunod na bitaw ang linog anang lugar. Ampo lang gyud ta nga dili na masundan pa og mas kusog pagyud nga linog Ma'am Sir. Bitaw po mao po natong ampo no kay tanang kalamidad kanijong linog ato again dili matagna dili kay ta ka prepared kay kung bagyo partner hadlok man yun siya tuod no pero at least man lang na ay mga signal number 3 number 1 asa yun siya mo igo pero kaning linog kumbaga mo ni siya ang hadlok nga surprise partner. Napaka-ideya partner nga makapunit pa kaun say pwede nimo puniton. So kana makasalba pa ka mo bakwit ba ka asa ba ka nga kanang mas safe or sa bungtod ba ka mo adto nga tan-aw nimo dili kay maigo sa kanang kung nay bagyo pero kaning linog mao ni no excuse ba ko lang. tinuod ka partner. Sana si Sir Philip Lagunday sa iyang bahin nga murag pasakuha ang bahin sir. Parihar man in town ni tanan na. So, waman po'y magdahom nga masunog po ng diya sa may buhangin. Partner, walang naisunog ganina dili sa may buhangin, partner. Wala na akong makuha kay nag-set up naman po diri. So, at least bilang ato mga laptag detalye ana partner hoping po tanong nga unta dili po grabe. May po ato nahitabo sa usa ka poultry farm dito sa Kalinano nga in town abot in town sa 15 milyones ang danyos. Tama gini balik ta sa atong text line partner gikan kay wait lang walay pangalan texter 8465. Ana siya ampo in town ta ani ma'am sir na abaya po yung mga parente dito sa Jensen. Sa Jensen taga-asa man ni siya so ana gyud balik-balik ko nato no atong panawagan nga always gyud ta may mag-ampo kay wala man po joy imposible sa Ginoo para always pud ta panalipdan. tinuod ka partner man sir. But wa ka po kay laing mabuhat kundi ampo na po na ang tanan. Kang Roberto Nerio partner sa iyang bahin pod nga may unta og kaniyang term makaisa lang jud so makaisa lang aron wala hindi na magdugay ang pag-antos. Oy, Bako pud in town. siguro po din siya og Nag-ampo bagyo in town tanong nga di jud ta maabtan atong ginaingon nilang the big one partner nga mo igo sa Pilipinas kay murag daghan ang gina-anticipate ato possible murag libuan. Simbako lang jud ang maangin nga kinabuhi. Pahilayo lang jud in town. So anyway, partner, daw pinaapo pa nag-text diri. Basaw na ko ni last partner gikan sa atong text line ha kay medyo ipit na ta sa oras. go ahead partner. Gikan kay wait lang 2311 gikan kay 2311 ana siya partner. Mao gyud ma'am sir, sige na laglinog pero ang uban magsigig yapog live bisag galinog na. Maglumbaan ay pag-post kinsay pa ang mo bitaw oy murag usa mura mag contest no kanang dapat ako jud makaunag update we naglinog ana-ana di pa ito na siya contest so anyway
Stay safe yun ta, kitang tanan og always, again and again, mag-ampo sa kanunay. Partner? Orag 1, 2, 3, linog. Linog post. Oo, yun. Ako na mapansin sa akong news feed ba? Linog? Nakauna na sa top 1 na. Ito, yata oras sa 5:56 sa hapon. Dagang salamat sa itong mga partner radio stations karong hapuna. O na nagpaabot din ni o mensahe po partner Maris nga nganong wa daw ang ato ang mga nawong. Para Lagi nahana mong nawong karon. para reserve doon ni para ugma. Daghang salamat sa itong mga partner radio stations nga atong kauban ikan Lunes sa hangtod Biyernes din sa itong programa nga RN Balita. Daghang salamat sa inyong tanan. Thank you po sa ato mga listeners on Facebook Live viewers. Ug ako na i-greet ug pasalamatan sila Ma'am Genevieve Cañales, sila Sir Jay Lucias. Ug ako pa na i-remind na atong winner kagahapon na si Sir Jasper Nabas. Text ako sir kung kinsa nakapangalan ang imong GCash kay dili man good under your name sa amo lang pong gina-verify. Anyway, thank you po dila Ma'am Claudine Espidilla, kay Ma'am Adelpa Agistando, kay Ma'am Jocelyn Bernat, kay Ma'am Eileen Joy Tanukan, ug kay Ma'am Herminia Tanukan. Ug ako po i-greet ang akong super handsome pamangkin. Happy birthday Francis Liam Pustadas Ayunan. Happy birthday my pamangkin. Happy Ug birthday. Thank you po, dila Ma'am Charlene Corin, kay Ma'am Teresa Bagares, kay Ma'am Jerosalie Pude, kay Ma'am Jose, o kay Ma'am Corazon Serenado, kay Sir Budi Minoria. Sir Budi, next time pa mag-answer ka, Sir Budi, pakibutang sa imong GCash number para at least kompletos ricados. Thank you po kay Sir Kirby Hirado, kay Ma'am Sylvia Domingo, kay Ma'am Prichelle Oples, kay Texter 8465, isa pa ito, wala ko na note, kay Sir Roy Poro, kay Ma'am Grace Poro, ingon man kay Ma'am Regina Rapista, daghan kayong salamat sa iyong tanan. Again, panikamutan na mo, uwa po mo balik na dyan ang mga dagway, no? Ani dyan ni Basta Live. So anyway, congratulations sa ating mga winners. Ang una natong mananaog, gikan sa from Poblacion 6 sa Midsayap, Cotabato. Congratulations, Ma'am Teresa Bagares, sa atong ikaduhang winner. Poblacion gihapon, Poblacion Nabunturan. Congratulations, Ma'am Ellen Guerrero. Parehong tama yung tubag, Antipolo City. Tapos grabe ito partner, no? Grabe pag massacre, grabe yun. Kayo tagkarumal-dumal dyan ang nahitabo. Rest in peace sa mga biktima. So anyway, daghan kayong salamat sa iyong tanan. Amping mo kanunay and God bless you all. Alang sa serbisyong tinud-anay, Og serbisyong kinasing-kasing, ako si Maris Posadas. ako si Jimnel Pude. Daghang salamat sa iyong pagtutok o pagpaminaw. Mayong gabi sa atong tanan, ug dalaygon ang Dios.